Welcome sa mga panalangin channel, kung saan nakakatagpo natin ang presensya ng Diyos. Manalangin tayo. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito kami lumalapit sa iyo nang may pusong mapagpakumbaba. Maraming salamat po sa bagong araw na muling ipinagkalob mo sa amin. Bawat paghinga, bawat tibok ng aming puso ay patunay na buhay at gumagalaw ang iyong biyaya. Hindi kami nagigising ng walang dahilan, sapagkat bawat umaga ay paalala ng iyong katapatan na kailanman ay hindi nagbabago. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at idudulog natin ito sa panalangin. Panginoon, sa mga sandaling kami ay nanghihina, nararamdaman naming halos hindi na namin kaya. Minsan ang pasan namin ay sobrang bigat at ang mga tanong sa aming puso ay paulit-ulit. Diyos, naririnig mo pa ba ako? Naiintindihan mo ba ako? Ngunit ngayong oras na ito, pinapaalala mo sa amin ang iyong salita sa Salmo 34 talata 6. Nang humingi ng tulong ang dukha, siya'y dininig at iniligtas sa lahat ng kanyang mga problema. Salamat o Diyos, dahil malinaw at tiyak ang iyong pangako. Ikaw ay nakikinig at ikaw ay kumikilos. Panginoon, inaamin namin na minsan naniniwala kami sa bulong ng kaaway. Sinasabi niya na, kinalimutan mo na kami, na hindi mo pinapansin ang aming panalangin o na masyado kang abala para sa amin. Pero tinatabunan namin ang lahat ng kasinungalingan na yon sa liwanag ng iyong salita. Ikaw ang Diyos na nagsabi sa Isaias 50 talata 1. Hindi maikli ang kamay ng Panginoon upang hindi siya makapagligtas, ni hindi bingi ang kanyang tainga upang hindi makarinig. Kaya ngayon, sa bawat luha na bumabagsak mula sa aming mga mata, sa bawat bulong na hindi marinig ng iba, sa bawat hinaing na nananatili lamang sa aming puso, pinapaalala mo sa amin na lahat ng ito ay dumarating sa iyong trono. Wala ni isa mang panalangin ang nawawala. Lahat ay naririnig mo. Lahat ay binibigyan mo ng pansin. Amang banal, salamat din sapagkat hindi lang pakikinig ang ginagawa mo, kundi ikaw mismo ang aming tagapag-ingat. Tulad ng sinabi sa Salmo 121, talata 4-5, hindi natutulog ni hindi iidlip ang nagbabantay sa Israel. Ang Panginoon ang iyong tagapag-ingat. Ang Panginoon ay lilim mo sa iyong kanan. Salamat dahil ikaw ang aming bantay araw at gabi. Ikaw ang nagbabantay sa aming pamilya, sa aming mga anak, sa aming kabuhayan, at sa aming kalusugan. Panginoon, patawarin mo kami kung minsan ay mas naniniwala kami sa aming sariling unawa kaysa sa iyong karunungan. Pero ngayong araw, itinatama namin ang aming puso ayon sa Kawikaan 3 talata 5-6. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling unawa. Alalahanin mo siya sa lahat ng iyong ginagawa at itutuwid niya ang iyong mga landas. O Diyos, turuan mo kaming huwag umasa sa aming limitadong pananaw, sapagkat nakikita mo ang hindi namin nakikita. Sa harap ng mga hadlang, nakikita namin ang pader, pero ikaw nakikita mo ang daan. Sa aming kabiguan, nakikita namin ang wakas, pero ikaw nakikita mo ang kinabukasan. Kapag sinasabi ng aming puso na hindi namin kaya, ikaw ang nagsasabing, ako ang magbibigay ng kakayahan. Salamat, Ama, dahil may mga halimbawa kami sa iyong salita. Si Moises na nagdahilan na hindi siya mahusay magsalita, ngunit ikaw mismo ang nagbigay sa kanya ng mga salita. Si Gideon na tinuring ang sarili na pinakamahina, pero ikaw ang tumawag sa kanya na maging makapangyarihang mandirigma. Si David na hindi pinansin ng kanyang pamilya, ngunit ikaw ang pumili sa kanya na maging hari. At si Pablo
na dating umuusig sa iglesia, pero ikaw ang nagbago ng kanyang puso at ginamit bilang dakilang apostol. Kung kaya mong gamitin sila, kaya mo ring gamitin ang bawat isa sa amin ngayon. Panginoon, dinideklara namin na ikaw ay gumagawa ng daan sa aming mga pamilya. Gumagawa ka ng daan sa aming mga relasyon, sa aming kabuhayan, at sa aming mga pangarap. Gumagawa ka ng daan kahit sa mga lugar na parang walang kasiguraduhan. Ikaw ang Diyos na naghahati ng dagat, ang Diyos na gumagawa ng ilog sa gitna ng disyerto, at ang Diyos na bumubuhay sa mga patay. Salamat po, sapagkat wala kang imposibleng sitwasyon. Amang mapagmahal, sa mga panahon ng pagsubok at kaguluhan, pinapaalala mo sa amin na ikaw ang aming kublihan. Ikaw ang aming matibay na tore. Tulad ng sabi sa Salmo 9 talata 9. Ang Panginoon ay kanlungan ng mga naaapi, isang matibay na kublihan sa panahon ng kagipitan. Hindi lamang ikaw lugar ng pagtatago, kundi ikaw mismo ang aming proteksyon. Kapag dumarating ang bagyo ng buhay, ikaw ang aming sandigan. Kapag ang mundo ay puno ng takot, ikaw ang aming kapayapaan. Salamat po Diyos, sapagkat tapat ka sa bawat panahon. Ikaw ang parehong Diyos na nagligtas kay Daniel mula sa mga leon, na sumama kina Shadrach, Meshach at Abednego sa apoy. At ngayong araw na ito, ikaw ang parehong Diyos na kasama namin. Hindi ka nagbabago, Panginoon. Kaya Ama, tinataas namin sa iyo ang lahat ng aming kinatatakutan, ang mga bukas na hindi namin alam, ang mga problema sa pamilya, sa trabaho, sa eskwela, at maging sa aming kalusugan. Hinihiling namin na ikaw ang magbukas ng pinto, ikaw ang mag-alis ng balakid, at ikaw ang magbigay ng bagong pag-asa. Panginoon, tinatanggap namin ang iyong pangako sa Roma 8 talata 38 hanggang 39. Sapagkat ako'y naniniwalang walang kamatayan, ni buhay, ni mga anghel o mga kapangyarihan, ni mga bagay na kasalukuyan o darating pa, ni anumang taas o lalim, ni ano pa mang nilalang, ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Salamat, dahil ang pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Kapag iniwan kami ng tao, ikaw ay nananatili. Kapag bumitaw ang mga kaibigan, ikaw ay nananatiling tapat. Kapag kami ay iniwan ng lahat, ikaw ay hindi kailanman umaalis. Salamat o Diyos, sapagkat ang iyong presensya ay palaging kasama namin. Panginoon, hinihiling din namin na patatagin mo ang aming pananampalataya. Gawin mo kaming mga mananampalatayang hindi natitinag ng takot, kundi lumalakad ng may tapang bilang mga anak ng Diyos. Bigyan mo kami ng lakas na espiritual, katatagan sa katotohanan, at lakas ng loob na humarap sa anumang pagsubok. Nawa ang aming buhay ay maging patotoo ng katapangan, pananampalataya at pagsunod. At Ama, habang kami ay binubuhusan mo ng iyong pag-ibig at aliw, gamitin mo rin kami para maging daluyan ng aliw sa iba. Tulad ng nakasulat sa 2 Korinto 1, talata 3 hanggang 4, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng kahabagan at Diyos ng lahat ng kaaliwan, na umaaliw sa atin sa lahat ng ating kapighatian, upang tayo na may makapagaliw sa mga nasa anumang kapighatian sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin mula sa Diyos Panginoon. Hayaan mo na ang kapayapaang natanggap namin mula sa iyo ay maibahagi rin namin sa mga taong nangangailangan. Sa mga oras na kami ay magulo, ikaw ang aming kaayusan. Sa mga oras na kami ay nalulumbay, ikaw ang aming kagalakan. Sa mga oras na kami ay naguguluhan, ikaw ang aming karunungan. At sa mga oras na kami ay nag-iisa,
Ikaw ang aming kasama. Panginoon, tinatapos namin ang panalangin ito na may pusong puno ng pasasalamat. Salamat dahil ikaw ay tapat. Salamat dahil ikaw ay mabuti. Salamat dahil ikaw ay Diyos na laging kasama at kailanman ay hindi nagkukulang. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at idudulog natin ito sa panalangin. O Diyos, ikaw ang aming sandigan. Sa kabila ng mga kaguluhan sa paligid, sa mga problema sa pamilya, sa trabaho, sa pera, sa kalusugan, patuloy po naming pinipili na kumapit sa inyo. Sapagkat alam namin na kapag ikaw ang kasama, wala pong imposible. Panginoon, dalangin ko po na ang sino mang nakikinig ngayon sa panalangin ito ay iyong hipuin at patatagin. Kung mayroong nakakaranas ng lungkot, bigyan niyo po siya ng kasayahan. Kung mayroong nag-iisa, iparamdam ninyo po ang inyong yakap. Kung mayroong hindi makita ang daan, gabayan niyo po siya pabalik sa inyong ilaw. Panginoon, ipinagdarasal namin ang mga naghahanap ng trabaho, naway pagbuksan ninyo sila ng pintuan ng oportunidad. Bigyan niyo po sila ng lakas ng loob, karunungan, at tiyaga upang makahanap ng hanapbuhay na hindi lamang para sa kanilang pangangailangan, kundi para rin sila'y maging pagpapala sa iba. Ipinagdarasal din po namin ang mga nagkakasakit. O Diyos na manggagamot, ikaw po ang dakilang doktor. Hipuin niyo po ang bawat may sakit, mula sa simpleng karamdaman hanggang sa malalalang kondisyon. Naway maranasan nila ang kagalingan na tanging sa inyo lamang nagmumula. Panginoon, tinataas din po namin ang aming pamilya. Naway manatili ang pagmamahalan, pagkakaunawaan, at pagkakaisa sa bawat tahanan. Palitan niyo po ang galit ng kapayapaan, ang lungkot ng kagalakan, at ang panghihina ng kalakasan. Sa mga anak na nag-aaral, bigyan niyo po sila ng talino at sipag. Sa mga magulang na nagsasakripisyo, bigyan niyo po sila ng lakas at kasaganahan. At higit sa lahat, Panginoon, turuan niyo po kaming maging mapagkumbaba at mapagpasalamat sa lahat ng bagay, malaki man o maliit, sapagkat alam namin, lahat ng bagay ay galing sa inyo. Sa aming buhay, maraming bagay ang hindi namin nauunawaan. Maraming tanong ang bumabalot sa aming isipan, pero itinataas namin ang lahat ng ito sa inyo dahil alam naming may mas mataas kayong plano. Plano na hindi man namin makita ngayon, alam naming ito ay para sa aming ikabubuti. O Diyos, sa panibagong araw na ito, bigyan niyo po kami ng lakas upang harapin ang anumang pagsubok. Bigyan niyo po kami ng tapang upang labanan ng tukso. Bigyan niyo po kami ng karunungan upang gumawa ng tamang desisyon. At higit sa lahat, bigyan niyo po kami ng pusong marunong magmahal at magpatawad. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa aming kapwa, na sa bawat salita, kilos at gawa namin, makita nila si Kristo na buhay at kumikilos sa aming puso. Panginoon, hindi po namin alam ang bukas, hindi po namin hawak ang susunod na oras, minuto o segundo, pero hawak niyo po ang lahat, kaya't sa inyo namin ipinagkakatiwala ang aming kinabukasan. Kung kami man ay matatakot, paalalahanan niyo po kami na ikaw ang aming pastol at hindi kami magkukulang. Kung kami man ay manghihina, ipadama niyo po ang inyong lakas. Kung kami man ay magkamali, turuan niyo po kaming bumangon muli at magtiwala sa inyong awa. Panginoon, sa oras na ito, nais din po naming ipanalangin ang lahat ng taong nagdadala ng bigat sa kanilang dibdib, mga sugatang puso, mga nawala ang mahal sa buhay, mga nawala ng direksyon, at mga nakakaranas ng kalungkutan na hindi maipaliwanag. Kayo lamang po ang makakaunawa sa lalim ng kanilang pagdurusa. Ipagkalob ninyo po sa kanila ang kapanatagan na lagpas sa lahat ng pangunawa at yakapin niyo po sila
ng inyong walang hanggang pagmamahal. Idinadalangin din po namin ang aming bansa. Panginoon, itaas niyo po ang aming bayan. Pagpalain ang mga namumuno. Bigyan sila ng takot at paggalang sa inyo upang ang kanilang mga desisyon ay maging makatarungan at makabubuti para sa lahat. Pawiin niyo po ang korupsyon, galit at pagkakahati-hati. Sa halip, itanim niyo po sa puso ng bawat Pilipino ang malasakit, pagkakaisa at tunay na pagmamahal sa kapwa. At Panginoon, turuan niyo rin po kaming maging mabuting katiwala ng lahat ng bagay na ipinagkaloob ninyo sa amin. Ang aming oras, talento, kayamanan at kalusugan. Naway gamitin namin ang lahat ng ito para sa kaluwalhatian ng inyong pangalan at hindi lamang para sa aming sariling kapakanan. Kung kami man ay naliligaw ng landas, Panginoon, ipaalala niyo po sa amin na kailanman ay hindi ninyo kami iniiwan. Kahit sa mga oras na kami mahina, nalilito, at nakalilimot sa inyong mga salita, kayo pa rin ang aming liwanag at gabay. Tulungan niyo po kaming makabalik sa tamang daan at patuloy na manalig sa inyong walang hanggang pag-ibig. Huwag niyo po kaming hayaang mawala ng pag-asa, kundi turuan niyo kaming magtiwala sa inyong mas mataas na plano para sa aming buhay. Kung kami man ay makalimot sa inyo dahil sa bigat ng mga suliranin, dahil sa tukso, o dahil sa mga alalahanin ng mundong ito, tawagin niyo po kaming muli pabalik sa inyong presensya. Ipaalala niyo po sa amin na higit sa lahat ng bagay, kayo lamang ang aming tunay na yaman, aming pangarap, at aming kaligayahan. Sa inyo lamang matatagpuan ang kapayapaan na hindi maibibigay ng mundo. At sa pagtatapos ng bawat araw, naway masabi naming nagampanan namin ang inyong kalooban na kami ay nagmahal ng tapat at walang hinihinging kapalit, nagpatawad kahit masakit, at naglingkod sa aming kapwa ng may buong puso. Naway maging patotoo ang aming buhay ng inyong kabutihan, katapatan, at biyaya. Maraming salamat po, Ama, sa inyong wagas na pagmamahal. Salamat sa iyong anak na si Jesus na aming tagapagligtas at sa Espiritu Santo na patuloy na gumagabay, nagpapalakas at nagbibigay ng pag-asa at kapayapaan. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at idudulog natin ito sa panalangin. Sa gitna ng kaguluhan at pagod ng mundo, ikaw lamang, O Diyos, ang aking kapahingahan. Maraming araw na tila ako'y nasa gitna ng labanan, hindi laban ng espada, kundi laban ng pagod, takot, at kawalan ng direksyon. Minsan, parang napakabigat ng lahat. Ngunit sa mga sandaling iyon, tinig mo ang nais kong marinig. Paalalahanan mo ako, Panginoon, na ang laban ay iyo, hindi akin. Ayon sa Hebreo 10 talata 23 hanggang 25, tinuruan mo kaming hawakan ng mahigpit ang ating pag-asa sapagkat tapat ang Diyos na nangako. Kaya kahit mahirap, tulungan mo akong huwag bibitaw. Palakasin mo ang aking pananampalataya kahit hindi ko maintindihan ang mga nangyayari. Sa oras ng pagkalito, hayaang ang iyong salita ang maging ilaw ng aking mga hakbang. Tapat ka noon, tapat ka ngayon, at magpakailanman. Kung minsan, napapagod din akong maniwala. May sandaling napapaisip ako kung nakikinig ka pa ba. Ngunit salamat, Panginoon, dahil kahit sa oras ng pag-aalinlangan, hindi ka nagbabago. Kapag ako'y umiiyak, ikaw ang umaalo. Kapag nadarapa, ikaw ang bumabangon sa akin. Paalalahanan mo ako na ang pananampalataya ko ay hindi nakabatay sa damdamin, kundi sa iyong katapatan. Tulad ni Bartimeo sa Ebanghelyo ni Lucas, minsan ako'y tila bulag. Hindi ko makita ang direksyon.
Ngunit nang marinig niyang si Jesus ay dumaraan, sumigaw siya, "Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin." At dahil sa kanyang pananampalataya, naranasan niya ang kagalingan. Panginoon, ako rin ay sumisigaw sa iyo. Panginoon Jesus, mahabag ka sa akin. Hindi ko man madama minsan ang iyong presensya. Alam kong naririto ka, handang makinig at magmahal. Tulungan mo akong huwag manahimik sa gitna ng hirap. Turuan mo akong huwag sumuko kahit tila walang pag-asa. Sa mga luha kong hindi maunawaan ng iba, ikaw ang nakakaintindi. Sa mga takot kong hindi ko masabi, ikaw ang nakakakita. At sa mga laban kong hindi ko alam kung paano matatapos, ikaw ang lumalaban para sa akin. Tulad ni Eliseo at ng kanyang alagad, minsan pakiramdam ko'y napapalibutan ako ng problema. Ngunit gaya ng panalangin ni Eliseo, sinasabi ko rin, Panginoon, buksan mo ang aking mga mata upang makita ko ang katotohanan. Buksan mo ang aking paningin upang makita kong hindi ako nag-iisa, na may hukbo ng mga anghel na lumalaban sa aking tabi, na kahit di ko nakikita, ikaw ay kumikilos sa likod ng lahat. Oo, totoo Panginoon, may unos at sakit. Ngunit higit na totoo ang iyong presensya. Kahit tila talo sa paningin ng mundo, alam kong may panalo na sa iyo. Tulungan mo akong manampalataya kahit walang kasiguruhan. Tulungan mo akong sumandal sa iyo, hindi sa sarili kong lakas. Sabi sa Roma 8:37, sa lahat ng bagay, tayo ay higit pa sa mga nagtagumpay sa pamamagitan niya na umibig sa atin. Salamat Panginoon, dahil sa iyong pag-ibig, ako ay hindi lamang nakaligtas, ako ay nagtagumpay. Kahit nadadapa, may pagbangon, kahit umiiyak, may pag-asa. Dahil sa iyo ako'y higit pa sa mananagumpay. Kaya ngayon Panginoon, isinusuko ko sa iyo ang lahat ng laban ko, ang mga bigat ng puso, ang mga takot, at ang mga planong hindi ko na alam kung tama pa. Tulad ng sinabi mo sa 2 Kronika 20:15. Ang laban ay hindi sa iyo, kundi sa Diyos. Kaya't buong puso kong sinasabi, Panginoon, sa iyo ang laban. Ako ay sa iyo. Lumaban ka para sa akin, gaya ng libo-libong beses mong ginawa noon. Sa mga tagumpay na hindi ko namalayan, ikaw ang dahilan. Salamat, Panginoon, dahil gumagawa ka ng daan kahit sa gitna ng disyerto. Gaya ng sabi sa Isaias 43:19, gumagawa ako ng bagong bagay. Ngayon ay umuusbong na. Kahit tila walang pag-asa, gumagawa ka pa rin ng himala. Ginagawa mong ilog ang tigang na lupa at simula ang bawat pagtatapos. Kaya kahit hindi ko pa nakikita, naniniwala ako, may ginagawa ka. Salamat sa iyong kabutihan na hindi nagbabago. Salamat sa bawat laban na nilaban mo para sa akin. May mga tagumpay na nakita ko at may mga tahimik mong ginawa sa likod ng luha ko. Ayon sa Awit 18:2, ang Panginoon ay aking bato, aking kuta, at aking tagapagligtas. Ikaw ang aking sandigan sa gitna ng unos. Dakila ka Panginoon, tapat at mabuti sa lahat ng panahon. Gaya ng sabi sa Panaghoy 3:22-23. Bawat umaga ay bago ang kanyang kahabagan, dakila ang kanyang katapatan. Salamat sa kapayapaang dumarating kahit sa gitna ng bagyo at sa pag-asang hindi nauubos. Ituon mo ang aking mga mata sa iyo, hindi sa problema. Tulungan mo akong mamuhay sa pananampalataya, hindi sa paningin. Gaya ng sabi sa 2 Korinto 5:7, namumuhay kami sa pananampalataya, hindi sa nakikita. Kahit mahirap, huwag akong bibitaw. Punuin mo ako
ng iyong Espiritu Santo upang maramdaman ko ang iyong presensya sa bawat hakbang. Kapag ako'y natatakot, paalalahanan mo ako ng awit 34 talata 4. Hinanap ko ang Panginoon at sinagot niya ako. Kapag ako'y nag-aalala, tulungan mo akong ilagak sa iyo ang lahat ng iyon, gaya ng 1 Pedro talata 5 hanggang 7. Ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Hindi ko kailangang magpanggap na kaya ko ang lahat sapagkat ikaw lamang ang aking lakas. Sabi mo sa Mateo 11 talata 28 hanggang 29, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan, at kayo ay aking papahingahin. Kaya ngayon, lumalapit ako sa iyo. Alisin mo ang bigat sa aking balikat at palitan ng kapayapaan mula sa iyo. Kung ako'y nadadapa, itayo mo ako. Kung ako'y nanghihina, palakasin mo ako. Gawin mo akong tulad ng punong may malalim na ugat sa iyong salita. Hindi natitinag kahit may unos, patuloy na namumunga ng kabutihan. Panginoon, Ikaw ang aking pastol. Wala akong kakulangan. Kahit dumaan ako sa madilim na lambak, hindi ako matatakot sapagkat kasama kita. Ang iyong pamalo at tungkod, ang aking kaaliwan. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, pag-ibig at kapayapaan. Ikaw ang aking ilaw sa dilim, kanlungan sa unos, at tagumpay sa bawat laban. Ngayon, Panginoon, buong puso kong ipinapahayag, ang laban ay iyo, hindi akin. Hindi ko kailangang magpanggap na malakas dahil ikaw ang aking kalakasan. Hindi ko kailangang kontrolin ang lahat dahil hawak mo ang lahat. Tinatanggap ko ang kapayapaang galing sa iyo at ang katiyakang hindi ako kailanman nag-iisa. Salamat, Ama, sa iyong katapatan. Salamat, Jesus, sa iyong sakripisyo at pag-ibig. Salamat, Banal na Espiritu, sa iyong paggabay at lakas araw-araw. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at idudulog natin ito sa panalangin. Salamat po, Panginoon, sapagkat bago pa man namin sambitin ang aming mga hinaing, alam mo na ang laman ng aming puso. Pero higit sa lahat, salamat sapagkat pinili mo pa rin kaming pakinggan, yakapin at damayan. Panginoon, sa mga sandaling kami ay nanghihina, nararamdaman naming halos hindi na namin kaya. Minsan ang pasan namin ay sobrang bigat at ang mga tanong sa aming puso ay paulit-ulit. Diyos, naririnig mo pa ba ako? Naiintindihan mo ba ako? Ngunit ngayong oras na ito, pinapaalala mo sa amin ang iyong salita sa Salmo 34 talata 6. Nang humingi ng tulong ang dukha, siya'y dininig at iniligtas sa lahat ng kanyang mga problema. Salamat, O Diyos, dahil malinaw at tiyak ang iyong pangako. Ikaw ay nakikinig at ikaw ay kumikilos. Panginoon, inaamin namin na minsan naniniwala kami sa bulong ng kaaway. Sinasabi niya na, kinalimutan mo na kami, na hindi mo pinapansin ang aming panalangin o na masyado kang abala para sa amin. Pero tinatabunan namin ang lahat ng kasinungalingan na yon sa liwanag ng iyong salita. Ikaw ang Diyos na nagsabi sa Isaias 59 talata 1. Hindi maikli ang kamay ng Panginoon upang hindi siya makapagligtas, ni hindi bingi ang kanyang tainga upang hindi makarinig. Kaya ngayon, sa bawat luha na bumabagsak mula sa aming mga mata, sa bawat bulong na hindi marinig ng iba, sa bawat hinaing na nananatili lamang sa aming puso, pinapaalala mo sa amin na lahat ng ito ay dumarating sa iyong trono. Wala ni isa mang panalangin ang nawawala. Lahat ay naririnig mo. Lahat ay binibigyan mo ng pansin. Amang banal,
Salamat din sapagkat hindi lang pakikinig ang ginagawa mo, kundi ikaw mismo ang aming tagapag-ingat. Tulad ng sinabi sa Salmo 121, talata 4-5, hindi natutulog ni hindi iidlip ang nagbabantay sa Israel. Ang Panginoon ang iyong tagapag-ingat. Ang Panginoon ay lilim mo sa iyong kanan. Salamat dahil ikaw ang aming bantay araw at gabi. Ikaw ang nagbabantay sa aming pamilya, sa aming mga anak, sa aming kabuhayan, at sa aming kalusugan. Panginoon, patawarin mo kami kung minsan ay mas naniniwala kami sa aming sariling unawa kaysa sa iyong karunungan. Pero ngayong araw, itinatama namin ang aming puso ayon sa Kawikaan 3:5-6. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling unawa. Alalahanin mo siya sa lahat ng iyong ginagawa at itutuwid niya ang iyong mga landas. O Diyos, turuan mo kaming huwag umasa sa aming limitadong pananaw sapagkat nakikita mo ang hindi namin nakikita. Sa harap ng mga hadlang, nakikita namin ang pader, pero ikaw nakikita mo ang daan. Sa aming kabiguan, nakikita namin ang wakas, pero ikaw nakikita mo ang kinabukasan. Kapag sinasabi ng aming puso na hindi namin kaya, ikaw ang nagsasabing, ako ang magbibigay ng kakayahan. Salamat, Ama, dahil may mga halimbawa kami sa iyong salita. Si Moises, na nagdahilan na hindi siya mahusay magsalita, ngunit ikaw mismo ang nagbigay sa kanya ng mga salita. Si Gideon, na tinuring ang sarili na pinakamahina, pero ikaw ang tumawag sa kanya na maging makapangyarihang mandirigma. Si David, na hindi pinansin ng kanyang pamilya, ngunit ikaw ang pumili sa kanya na maging hari. At si Pablo, na dating umuusig sa iglesia, pero ikaw ang nagbago ng kanyang puso at ginamit bilang dakilang apostol. Kung kaya mong gamitin sila, kaya mo ring gamitin ang bawat isa sa amin ngayon. Panginoon, dinideklara namin na ikaw ay gumagawa ng daan sa aming mga pamilya. Gumagawa ka ng daan sa aming mga relasyon, sa aming kabuhayan, at sa aming mga pangarap. Gumagawa ka ng daan kahit sa mga lugar na parang walang kasiguraduhan. Ikaw ang Diyos na naghahati ng dagat, ang Diyos na gumagawa ng ilog sa gitna ng disyerto, at ang Diyos na bumubuhay sa mga patay. Salamat po, sapagkat wala kang imposibleng sitwasyon. Amang mapagmahal, sa mga panahon ng pagsubok at kaguluhan, pinapaalala mo sa amin na ikaw ang aming kublihan, ikaw ang aming matibay na tore. Tulad ng sabi sa Salmo 9:9, ang Panginoon ay kanlungan ng mga naaapi, isang matibay na kublihan sa panahon ng kagipitan. Hindi lamang ikaw lugar ng pagtatago, kundi ikaw mismo ang aming proteksyon. Kapag dumarating ang bagyo ng buhay, ikaw ang aming sandigan. Kapag ang mundo ay puno ng takot, ikaw ang aming kapayapaan. Salamat po Diyos, sapagkat tapat ka sa bawat panahon. Ikaw ang parehong Diyos na nagligtas kay Daniel mula sa mga leon, na sumama kina Shadrach, Meshach at Abednego sa apoy. At ngayong araw na ito, ikaw ang parehong Diyos na kasama namin. Hindi ka nagbabago, Panginoon. Kaya Ama, tinataas namin sa iyo ang lahat ng aming kinatatakutan, ang mga bukas na hindi namin alam, ang mga problema sa pamilya, sa trabaho, sa eskwela, at maging sa aming kalusugan. Hinihiling namin na ikaw ang magbukas ng pinto, ikaw ang mag-alis ng balakid, at ikaw ang magbigay ng bagong pag-asa. Panginoon, tinatanggap namin ang iyong pangako sa Roma 8:38-39, sapagkat ako'y naniniwalang walang kamatayan, ni buhay, ni mga anghel o mga kapangyarihan, ni mga bagay na kasalukuyan o darating pa, ni anumang taas o lalim,
ni ano pa mang nilalang ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Salamat dahil ang pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Kapag iniwan kami ng tao, ikaw ay nananatili. Kapag bumitaw ang mga kaibigan, ikaw ay nananatiling tapat. Kapag kami ay iniwan ng lahat, ikaw ay hindi kailanman umaalis. Salamat o Diyos, sapagkat ang iyong presensya ay palaging kasama namin. Panginoon, hinihiling din namin na patatagin mo ang aming pananampalataya. Gawin mo kaming mga mananampalatayang hindi natitinag ng takot, kundi lumalakad ng may tapang bilang mga anak ng Diyos. Bigyan mo kami ng lakas na espiritual, katatagan sa katotohanan, at lakas ng loob na humarap sa anumang pagsubok. Nawa ang aming buhay ay maging patotoo ng katapangan, pananampalataya at pagsunod. At Ama, habang kami ay binubuhusan mo ng iyong pag-ibig at aliw, gamitin mo rin kami para maging daluyan ng aliw sa iba. Tulad ng nakasulat sa 2 Korinto 1, talata 3 hanggang 4, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng kahabagan at Diyos ng lahat ng kaaliwan, na umaaliw sa atin sa lahat ng ating kapighatian, upang tayo na may makapagaliw sa mga nasa anumang kapighatian, sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin mula sa Diyos Panginoon. Hayaan mo na ang kapayapaang natanggap namin mula sa iyo ay maibahagi rin namin sa mga taong nangangailangan. Sa mga oras na kami ay magulo, ikaw ang aming kaayusan. Sa mga oras na kami ay nalulumbay, ikaw ang aming kagalakan. Sa mga oras na kami ay naguguluhan, ikaw ang aming karunungan. At sa mga oras na kami ay nag-iisa, ikaw ang aming kasama. Panginoon, tinatapos namin ang panalangin ito na may pusong puno ng pasasalamat. Salamat dahil ikaw ay tapat. Salamat dahil ikaw ay mabuti. Salamat dahil ikaw ay Diyos na laging kasama at kailanman ay hindi nagkukulang. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at idudulog natin ito sa panalangin. Panginoon, sa mundong ginagalawan namin ngayon, alam namin na napakaraming dilim na nakapaligid. May kasamaan sa bawat sulok ng lipunan, karahasan, kawalan ng katarungan, panlilinlang, at pagkakawatak-watak ng mga tao. Sa bawat balita na naririnig namin, parang mas dumarami ang gulo kaysa sa kapayapaan. Mas nangingibabaw ang takot kaysa sa pag-asa. At hindi lamang yon, kundi maging sa aming sariling buhay, napapalibutan din kami ng iba't ibang tukso. Nakikita namin ito sa social media, sa mga palabas na nag-aanyaya sa amin na sumunod sa agos ng mundo, sa mga maling relasyon na akala namin ay makapagbibigay ng ligaya pero nauuwi sa sakit at pagkasira. Naroon din ang tukso ng kayamanan, ambisyon at kapangyarihan. Minsan, mas inuuna naming habulin ang tagumpay sa mundo kaysa ang pagkakaroon ng malalim na relasyon sa iyo. At higit pa sa lahat ng ito, Panginoon, sobrang dami ng distractions sa bawat tunog ng cellphone namin, sa bawat notification, sa bawat schedule na puno ng mga bagay na kailangang asikasuhin, unti-unti kaming nalalayo sa iyong presensya. Patawad, Ama, kung madalas ay mas inuuna namin ang mga bagay na pansamantala kaysa sa mga bagay na walang hanggan. Patawad kung mas inuuna namin ang aming mga plano kaysa sa iyong plano. Patawad kung madalas naming sinasabi, mamaya na Lord, pagkatapos na nito, kapag settled na ako. Pero sa totoo lang, wala kaming kasiguraduhan sa oras. Hindi namin alam kung may bukas pa. Ang buhay ay parang usok lamang, saglit lang at biglang nawawala. Kaya ngayong umaga, nais naming magsisi, nais naming magbalik, nais naming muling ituon
ang aming buong puso sa iyo. Sinabi mo sa Hebreo 3 talata 15, ngayon, kung maririnig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong patigasin ang inyong puso. Panginoon, naririnig ka namin. Naririnig namin ang paalala mo. Naririnig namin ang iyong banayad ngunit matatag na tinig na humihimok sa amin na bumalik. Huwag mo pong hayaan na patigasin namin ang aming puso. Huwag mong hayaan na maging manhid kami sa iyong presensya. Alam namin kung gaano kapanganib ang pusong matigas. Ang pusong matigas ay hindi na naaantig sa iyong salita. Hindi na kumikilos kapag ikaw ang nangungusap. Hindi na nagiging sensitibo sa iyong espiritu. Oo, maaaring nagpupunta pa rin sa simbahan, umaawit pa rin ng mga kanta, o nagdarasal paminsan-minsan. Pero sa kaibuturan, ito'y malamig, ito'y malayo, ito'y puno ng distractions. Patawad, Lord, kung minsan naging ganoon ang puso ko. Pero salamat dahil hindi mo kami pinapabayaan sa ganitong kalagayan. Salamat sa iyong pangako sa Ezekiel 36 talata 26 na bibigyan mo kami ng bagong puso at bagong espiritu. Salamat dahil kaya mong palitan ng pusong bato ng pusong laman, pusong muling marunong umibig, marunong makinig, at marunong magtiwala. Salamat dahil hindi lang ninyo inaayos ang sirang bahagi namin, binabago ninyo kami mula sa loob hanggang sa labas. Ama, inaamin namin na napakadali naming maakit ng mga bagay sa mundong ito. Minsan, mas natutuwa kami sa pansamantalang aliw kaysa sa kaligayahan na galing sa iyo. Minsan, mas pinapahalagahan namin ang mga likes at validation sa social media kaysa sa pagkilala na ikaw mismo ang nagmamahal at kumikilala sa amin. Minsan, mas nagmamadali kami sa mga plano namin kaysa maghintay sa tamang oras mo. Patawad po. Kaya't sa oras na ito, Ama, hinihiling namin, bigyan mo kami ng pusong bago. Isang pusong mapagpakumbaba, pusong marunong magsisi, pusong laging handang tumalima. Alisin mo ang bawat kapal ng pride na bumabalot sa amin. Alisin mo ang bawat ugat ng katigasan, bawat palusot na ginagamit namin para huwag sumunod. Tulungan mo kaming maging sensitibo sa tinig ng iyong espiritu. Tulungan mo kaming huwag maloko ng kaaway na madalas ay hindi dumarating na may galit o karahasan, kundi may mga simpleng distractions. Dumarating siya sa pamamagitan ng mabubuting bagay na nauuwi sa pagiging Diyos-Diyosan, trabaho, pera, relasyon, pangarap. Hindi masama ang mga yon, Lord, pero kapag inuna namin sila higit sa iyo, nagiging hadlang sila. Kaya turuan mo kami kung paano unahin ka sa lahat ng bagay. Panginoon, alam namin na ang lahat ng ito ay tungkol sa relasyon at hindi lang relihiyon. Hindi mo kami tinatawag para lang sumunod sa mga rules. Tinatawag mo kami para magmahal at sumuko. Kaya ngayong umaga, sinasabi namin, narito kami, Lord. Narito ang aming puso. Narito ang aming buong buhay. Patawarin mo kami sa mga oras na ikaw ay kumakatok, pero hindi namin pinagbuksan. Patawarin mo kami sa mga pagkakataon na ikaw ay nangungusap pero nagbingi-bingihan kami. Patawarin mo kami sa mga oras na mas pinili naming sundin ang aming sariling kagustuhan kaysa ang iyo. Ngayon, nais naming magbukas. Tulad ng sinabi mo sa Pahayag 3 talata 20, narito ako, nakatayo sa pintuan at kumakatok. Kung ang sino man ay makarinig ng aking tinig at magbukas ng pintuan, ako'y papasok at makikipaghapunan sa kanya. Lord, binubuksan namin ang pintuan ngayon. Pumasok ka, manahan ka, maging sentro ka ng buhay namin. Tulungan mo kaming maging aware sa katotohanan na ang buhay ay maikli. Sa Santiago 4 talata 14,
Sinabi mo na ang buhay ay parang usok. Sandali lang at biglang nawawala. Kaya ayaw naming masayang ito sa mga bagay na pansamantala. Ayaw naming ubusin ang aming oras sa mga bagay na walang eternal na halaga. Gusto naming mamuhay para sa iyo, para sa walang hanggan, para sa kaluwalhatian mo. Panginoon, tulungan mo kaming magkaroon ng pusong nag-aalab para sa iyo. Huwag mo kaming hayaan na maging kontento sa malamig na pananampalataya o sa half-hearted na pagsunod. Huwag mo kaming hayaang mahulog sa kasalanan ng pagiging lukewarm. Ipaalala mo sa amin araw-araw kung sino kami sa iyo, na kami binili mo sa napakamahal na halaga, na kami pagmamay-ari ng hari ng mga hari, at na kami nilikha para magbigay kaluwalhatian sa iyo. Ama, hinihingi namin ang iyong lakas. Lakas para tumanggi sa kasalanan. Lakas para manatiling tapat kahit sa gitna ng tukso. Lakas para magpatawad kahit mahirap. Lakas para magmahal kahit hindi kapalit. Bigyan mo kami ng disiplina upang unahin ka sa panalangin at salita mo bago ang lahat. Bigyan mo kami ng discernment upang makita agad ang mga bitag ng kaaway. Bigyan mo kami ng matibay na pananalig para hindi kami matinag ng mga unos ng buhay. At higit sa lahat, bigyan mo kami ng pusong mapagpasalamat. Salamat, Panginoon, dahil kahit paulit-ulit kaming nagkakamali, hindi ka sumusuko sa amin. Salamat sa bawat araw na binibigyan mo kami ng panibagong pagkakataon. Salamat dahil ang awa mo ay laging bago tuwing umaga. Salamat sa krus. Salamat sa dugo ni Jesus. Salamat sa buhay na walang hanggan na ipinangako mo. Ngayon, Panginoon, itinatalaga namin ang aming sarili sa iyo. Hinihiling namin na ang bawat salita na aming bibigkasin, bawat hakbang na aming gagawin, at bawat plano na aming tatahakin ay maging para lamang sa iyong kaluwalhatian. Tulungan mo kaming mamuhay na parang kami altar na buhay. Sa lahat ng ordinaryo at ekstraordinaryong bahagi ng aming buhay, ikaw lamang ang nakikita at napaparangalan. Panginoon, habang hinihintay namin ang pagbabalik mo, huwag mong hayaang maging antok ang aming espiritu. Huwag mong hayaang madala kami ng mundo. Gisingin mo ang aming kaluluwa. Sunugin mo ng banal na apoy ang aming puso upang kami laging handa, laging gising, at laging tapat. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at idudulog natin ito sa panalangin. Panginoon, bago pa man kami magsalita ng kahit anong panalangin, nais muna naming purihin ka. Ikaw ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ikaw ang nagbibigay ng araw upang magbigay liwanag at ng gabi upang magbigay pahinga. Ang lahat ng bagay ay nasa ilalim ng iyong kapangyarihan. At sa lahat ng bagay, ikaw ay nananatiling tapat, mabuti at totoo. Sa oras na ito, tulad ng sabi sa James 5, talata 16, ipinagtatapat namin ang aming mga kasalanan. Patawarin mo po kami sa mga pagkukulang namin kahapon, sa maling salita, maling pag-iisip, at maling gawa na hindi nagbigay karangalan sa iyo. Lord, inaamin namin na kami ay tao lamang na mahina, pero ikaw ang Diyos na nagbibigay lakas. Hinihiling namin na hugasan mo kami ng iyong banal na dugo. Linisin mo kami mula sa anumang kasalanan at ibalik mo ang kagalakan ng kaligtasan sa aming mga puso. Salamat, Panginoon, dahil sinabi mo na kapag kami tapat na nagpapahayag ng aming mga kasalanan, ikaw ay tapat at makatarungan upang kami ay patawarin at linisin sa lahat ng kalikuan. Sa paglilinis na ito, nararanasan namin ang kalayaan. Hindi na namin kailangang itago ang aming kahinaan, sapagkat ikaw mismo ang nagbibigay ng kagalingan kapag inilalapit namin ito sa iyong presensya.
Ama, itinataas namin ang isa't isa sa panalangin, hindi lang po para sa aming sarili, kundi para rin sa aming pamilya, mga kaibigan, at maging ang aming mga kapatid kay Kristo na dumadaan sa iba't ibang pagsubok. Tulad ng sinabi sa iyong salita, may kagalingan at kalakasan kapag nagdarasal ang mga mananampalataya para sa isa't isa. Kaya't sa oras na ito, dinadala namin ang bawat isa sa iyong trono ng biyaya. Lord, kung may kapatid kaming may sakit, inaangkin namin ang kagalingan sa pangalan ni Jesus. Kung may kapatid na dumaraan sa kahirapan, dalangin namin ang iyong probisyon. Kung may kapatid na naguguluhan, hinihiling namin ang iyong kaliwanagan at kapayapaan. At Panginoon, ipinapaalala mo sa amin na ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Hindi ibig sabihin na kami ay kailangang maging perpekto dahil alam naming walang sino man ang makakabot ng iyong kaluwalhatian sa sariling lakas. Ngunit salamat dahil sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, kami ay itinuring mong matuwid. Kaya't ngayon, may kumpiyansa kaming lumalapit sa iyo, hindi dala ng aming sariling katuwiran, kundi ng katuwiran ni Kristo na nakabalot sa amin. O Diyos, tulungan mo kaming maging tapat sa aming panalangin. Huwag hayaan na maging hungkag o paulit-ulit lamang ang aming mga salita, kundi punuin mo ito ng katapatan mula sa aming puso. Naway bawat panalangin namin ay maging tunay na koneksyon sa iyo at hindi lamang obligasyon. Tulungan mo kaming maging tapat sa aming sarili at sa iyo, sapagkat ikaw ay Diyos na nakatingin hindi lang sa aming labi, kundi sa pinakailalim ng aming puso. Panginoon, turuan mo kaming maging matiyaga at tuloy-tuloy sa panalangin. Ang sabi sa iyong salita, pray without ceasing. Tulad ng hangin na hindi tumitigil, ganoon din nawa ang aming koneksyon sa iyo. Kapag kami pagod, palakasin mo kami upang manalangin. Kapag kami nagdududa, bigyan mo kami ng pananampalataya upang magpatuloy. Kapag tila walang sagot, paalalahanan mo kami na ikaw ay laging nakikinig. Hindi mo kami kailanman pinapabayaan. Lord, gusto rin naming mamuhay ng matuwid sa iyong harapan. Hindi ito tungkol sa mga ritual o sa panlabas na anyo, kundi sa pusong nakasuko sa iyo. Turuan mo kaming mabuhay para sa iyong kaluwalhatian at hindi para sa aming sariling interes. Tulungan mo kaming ipakita ang iyong kabanalan sa pamamagitan ng aming pamumuhay araw-araw, sa trabaho man, sa pamilya, o kahit sa mga simpleng bagay. At Panginoon, salamat sa iyong paalala sa Nehemia 8:10 na ang kagalakan ng Panginoon ang aming kalakasan. Sa mga panahon na kami ay nalulungkot, nalilito, o napapagod, paalalahanan mo kami na mayroong kagalakan na hindi nakabatay sa sitwasyon, kundi sa iyo lamang. Ang joy na ito ang nagbibigay sa amin ng lakas upang magpatuloy. Kaya't ngayon, pinipili namin ang kagalakan kahit pa may mga luha dahil alam naming ikaw ang aming pag-asa. Ama, tinuturo mo rin sa amin ang halaga ng paghihintay. Tulad ng sabi sa Isaiah 40:31, ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Lord, inaamin namin na hindi madali ang maghintay, lalo na kapag matagal na naming ipinagdarasal ang isang bagay. Pero ngayon, pinipili naming magtiwala sa iyo. Naway maging panahon ng paglago at pagpapalalim ng aming pananampalataya, ang aming paghihintay. Turuan mo kaming maghintay ng may pananampalataya, hindi ng may pagkabalisa, sapagkat naniniwala kami na sa paghihintay, ikaw ay kumikilos, hindi lang para baguhin ang aming sitwasyon, kundi para baguhin ang aming mga puso. Panginoon,
Isinusuko namin sa iyo ang lahat ng bahagi ng aming buhay, ang aming plano, pangarap, at mga desisyon ay inilalapit namin sa iyo. Tulungan mo kaming huwag mauna sa iyong mga hakbang, kundi sumunod sa iyong kalooban. Gusto naming maging sensitibo sa tinig ng iyong espiritu. Gabayan mo kami sa bawat hakbang, sa maliliit man o sa malalaking bagay. Lord, pinapaalala mo sa amin na hindi kami nag-iisa sa laban ng buhay. Kasama namin si Jesus na aming lakas, ang banal na espiritu na aming katulong at ang iyong salita na aming sandata. Kaya't anuman ang aming hinaharap, meron kaming kumpiyansa na hindi mo kami pababayaan. Sabi mo nga, ang aking biyaya ay sapat para sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging ganap sa kahinaan. Kaya't sa aming kahinaan, mas nakikita namin ang iyong kapangyarihan. Sa mga oras na kami ay natatakot, inaangkin namin ang katotohanan na hindi kami alipin ng takot, kundi kami ay mga anak ng Diyos. Tinatawag mo kaming minamahal, pinili, at tinubos. Kaya't ngayon, ipinapahayag namin na kami ay lalakad sa tagumpay, hindi sa pagkatalo. Magsasalita kami ng pag-asa at hindi ng kawalan. Magsasalita kami ng buhay at hindi ng kamatayan. Magsasalita kami ng kapayapaan sa halip na takot. Ama naming Diyos na nasa langit, sa umagang ito, ay buong puso kaming lumalapit sa iyo. Ikaw ang aming Jehovah Jireh, ang Diyos na tapat na nagbibigay ng lahat ng aming pangangailangan. Kahit minsan, ay tila hindi sapat ang aming mga resources. Kahit magulo ang aming sitwasyon, naniniwala kami na hindi mo kami pababayaan. Tulad ng sinabi sa Salmo, hindi ko pa nakitang pinabayaan ang matuwid, ni ang kanilang mga anak ay nagmamakaawa ng tinapay. Kaya't ngayon pa lang, nagpapasalamat kami sa mga pintuan na bubuksan mo, sa probisyon na ihahanda mo, at sa mga himala na paparating. Panginoon, bantayan mo ang aming mga puso. Huwag mo kaming hayaang mahulog sa tukso o manatili sa maling landas. Ayaw naming ipagpalit ang walang hanggang layunin para sa panandaliang kasiyahan. Nais naming mamuhay ng may integridad, kababaang loob, at tunay na pagmamahal. Huwag mo kaming hayaang manlamig o maging manhid sa iyong tinig, kundi laging gising at buhay ang aming pananampalataya. Ama, kung may sugat o takot pa sa aming puso, hinihiling namin ang iyong kapayapaan. Sirain mo ang kadena ng pagkabalisa at palitan ito ng lakas ng loob at pananampalataya. Hipuin mo ang mga tuyong bahagi ng aming kaluluwa at lagyan mo ito ng bagong pag-asa at bagong alab. Punuin mo kami ng iyong espiritu upang muling manariwa ang aming pananampalataya sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil ang iyong mga pangako ay hindi nagbabago. Noon, ngayon, at magpakailanman, ikaw ay nananatiling tapat. Kaya't buong lakas naming ipinapahayag, tunay na ang kabutihan at awa ay susunod sa akin sa lahat ng araw ng aking buhay. Itinatalaga namin ang buong araw na ito sa iyo, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Sa Kanya ang lahat ng papuri at karangalan, magpakailanman. Amen at Amen. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong umaga sa ating panalangin. Naway tunay mong naramdaman ang presensya at pagmamahal ng Diyos habang inialay natin ang oras na ito para sa Kanya. Hiling ko na sa bawat hakbang mo ngayong araw, maranasan mo ang Kanyang gabay, Kanyang proteksyon at Kanyang kapayapaan. Tandaan mo, mahal na mahal ka ng Diyos at hindi Kanya kailanman iiwan. Kung ikaw man ay may pinagdaraanan o may nais ipagdasal, huwag kang mahiyang mag-comment.
sama-sama tayong lalapit sa Diyos. Walang maliit o malaking panalangin sa Kanya, lahat ay mahalaga. Tayo'y maging bahagi ng isang komunidad ng panalangin, isang pamilyang nagtutulungan at nagdadamayan sa pananampalataya. Kung napagpala ka sa panalangin ito, inaanyayahan kitang i-like, i-share at mag-subscribe upang mas marami pa tayong maabot at mapalakas sa kanilang pananampalataya. Maraming salamat at naway patuloy kang pagpalain ng Diyos. Ingat ka palagi at naway maging maganda ang iyong araw. Naway ang biyaya at pagpapala ng Diyos ay sumaiyo at sa iyong pamilya. Hanggang sa muli nating panalangin, God bless you.